Gusto mo bang malaman kung ano ba talaga ang buong nangyayari na process habang gumagawa ka ng VFX AI sa mga website or sa mga apps? Din, gusto mo bang malaman kung ano yung software na industry standard na ginagamit sa paggawa ng VFX movie sa Hollywood? Kung gusto mo yan malaman, well, para sa iyo itong video na ito. Okay, alright, magtagalog lang ako para maintindihan sa taga Luzon. Then dito nga video pag-usapan natin kung ano ba ang AI. So, meaning sa AI is artificial intelligence. Then maraming klaseng AI, no? Then dito nga video pag-usapan lang natin yung about sa VFX AI kasi maraming klaseng AI kasi. Then dito nga video VFX AI lang ang pag-usapan natin. Pero mamaya, pag-usapan din natin yung industry standard na software na ginagamit sa Hollywood sa paggawa ng VFX. Then, nais ko lang klaruhin, sa taong 2020 or 2021 or 2022, may nasabi ako sa video ko noon na mahirap baguhin yung video. Na kung baguhin man ang video, ang makagawa lang dyan yung mga magagaling talaga sa VFX, no? Then kung baguhin man yung video, kailangan niya ng computer na upgraded yung hardware niya. Yung malaki yung memory RAM at malaki yung video card para hindi magka-crash or mag-i-error yung desktop computer habang inedit yung video, pinago yung video para magawa yung pagbago sa video. Example, meron akong video, kumain ako ng adobo. Tapos yung video baguhin siya, ibahin, bigla na lang akong magsayaw, maiba yung galaw ko, ganun. Yung video sa original, kumain ako ng adobo pero binago yung video. Ginawa na siyang sumasayaw na ako habang kumakain ng adobo, ganun, binago yung video. Sinabi ko noon na mahirap yung gawin na baguhin yung video. Sa taong 2020 or 2021 or 2022, sa panahon na hindi pa uso yung AI. Din sa ngayon na taon, 2025, yan o, nakalagay yan o. Din sa ngayong na taon, 2025, kung sasabihin ko yan ngayon nga yung video ay mahirap baguhin, talagang masasabihan talaga ako nga mali ako. Kasi sa panahon ngayon, 2025 is laganap na ngayon ang AI. Madali lang yang gawin na baguhin yung video. Kahit yung mga image, bigla na lang gumagalaw yung tao na nandun sa image. Example, picture lang sa dalawang tao, biglang maghalika, no? Maraming ganyang klaseng AI. Katulad ng AI na ang pangalan AI Marvels, na madadownload natin yan sa Google Play Store. Then meron ding AI ng ganyang klase gamit ang website na ang pangalan David AI. Then meron pang mga maraming klaseng AI. Yung iba, yung video talaga yung babaguhin. Ito nga klase nga AI, image to babaguhin, gawing video. Yung iba, video talaga yung babaguhin. No, maiba yung galaw sa video, babaguhin gamit lang ang AI. Example, itong video ko, pwede itong dugtungan gawing AI. No? Example, yung video ko, nasa 3 minutes lang nagsasalita ako. Pwede yan siya gawa ng AI para humaba yung video maging 4 minutes o 5 minutes na nagsasalita na ako. Pero yung minutes sa 4 minutes hanggang 5 minutes, AI na yun. Ganun. So, pwede na yung gawin ngayon dahil sa lumaganap na ang AI ngayon. No? Then, maraming mga website na nag-o-offer ng AI. Example, yung Adobe Firefly. So, type nyo lang firefly.adobe.com. So, nag-o-offer sila ng AI. Yung iba, sa website mo gawin, yung iba, doon lang sa smartphone, sa app sa smartphone gawin ang AI. Din ngayon, balik tayo doon sa topic na noong taong 2020 or 2021 or 2022 na sinasabi ko dyan na taon na yung video mahirap yung baguhin. Example, yung video kumakain ako ng adobo tapos baguhin mo yung video, iniba mo yung galaw ko doon, bigla lang akong sumayaw. So, yan yung sinasabi ko noon sa panahon na hindi pa laganap yung AI. Then, ano sa tingin ninyo? Mali ba ako sa sinasabi ko noon? Siguro merong mga tagaw na tao na sasabihin nila na yung sinasabi ko noon ay mali daw yun. Sabihin nila na mali daw yung sinasabi ko noon. Kasi sa ngayong 2025, madali lang baguhin yung video dahil laganap na yung AI, no? Kahit sa cellphone mo lang gawin, yung pagbago sa video, pwede na kasi app lang gamit. Kahit yung cellphone mo luma, hindi malaki yung RAM, pero nabago mo yung video, nakagawa ka ng VFX, gamit lang ang app sa cellphone na AI. So kahit yung desktop computer mo luma, hindi malaki yung RAM or hindi malaki yung video card sa desktop computer mo, pwede mo na baguhin yung video. Gamit lang ang website na nag-o-offer ng AI, no? Yan yung gawin nilang patunay na mali daw yun
yung sinasabi ko noon. Pero ang masasabi ko dyan, hindi ako mali sa sinasabi ko noon talaga. Hindi talaga ako mali sa sinasabi ko noon. 100% tama ako sa sinasabi ko noon. Kasi ang tinutukoy ko noon ay hindi naman AI yung sinasabi ko noon. Ang sinasabi ko noon is manual na paggawa, no? Iba yung AI, iba yung manual. Kasi yung pagbago sa video, pwede mo siyang gawin na manual, pwede mo siyang gawin sa AI. Yan ang tinutukoy ko noon sa taong 2020 or 2021 na sinabi ko na mahirap baguhin yung video. So yan na sinasabi ko noon, ang tinutukoy ko dyan is manual na paggawa. Kasi sa panahon na sinasabi ko yan ay hindi pa laganap yung AI. Halos wala pang AI noon about sa VFX na AI. Din yung tinutukoy kong manual na paggawa. Example ko dito yung industry standard talaga nga software na ginagamit sa paggawa ng VFX movie sa Hollywood. Actually, maraming software yan. Marami pa yung mga third party nga software. Pero i-direct ko na doon sa main talaga. Sa karamihan, hindi to nila alam, no? Pero i-reveal ko na kung ano talaga ang gamit na software sa Hollywood, sa industry standard na gamit sa Hollywood na software, no? Na ito yung software na ginagamit sa mga company like Digital Domain, Weta Digital, Industrial Light and Magic, at ibang pang mga company nga gumagawa ng VFX sa Hollywood. So, yung software na maggawa ng effects, ang ginagamit nila nga software is Houdini. My name is Nicholas Illingworth. I'm an effects supervisor at Weather Effects. Houdini was used for a wide range of tasks on Avatar, obviously water. So yung Houdini kayang gumawa ng water, apoy, dust, demolition, destruction, kayang gawin yan. Mga power effects, kaya yan gawin sa Houdini. Then mayroon pang ibang gamit na software yung Hollywood sa paggawa ng movie para sa rigging and animation, lighting and rendering, 3D modeling. So ang pangalan sa software na yan is Autodesk Maya. Industry professionals use Autodesk Maya to produce some of the best animation for movies, games, and TV shows. Due to its early entry into the market, developers, artists, businesses, and studios have contributed to its software development over time. And in this video, we'll discuss how Disney Animation's Moana series uses Autodesk Maya to produce award-winning animations for its most recent sequel. Then may ibang software pa na gamit yung Hollywood para sa compositing. So ang purpose sa compositing, yung mga video, yung render galing sa Houdini at Autodesk Maya, i-combine yun lahat. Merong gawin ng mga adjustment para mas realistic tingnan yung video. So yan yung purpose sa compositing. Din ang ginagamit na software sa Hollywood para sa compositing is Nuke. A volumetric simulation and rendering plugin for Nuke, we generated a 3D element library of fire, smoke and dust elements that could be used by compers to dress out the destroyed compound. This shot here is, you can see Caesar, the main monkey who's leading the charge. I'm not giving away too much here, but this is a shot you would have maybe seen in the trailer. So now what's really cool, if I look through my camera here, that's my scene right here. So this is going to create a card that's going to match these points here. To see what's actually going on, I'm just going to add a scene node. Din may iba pang software na gamit yung Hollywood para sa video editing. So yung purpose sa video editing is yan na yung mag-finalize sa lahat ng VFX shot, lahat ng sequence sa VFX shot. Yung mga video na yun sa VFX, ipasok yun sa video editor software, idugtong yun lahat, i-color collection, lagyan ng sound effect or music. So yung video editing, yan na yung mag-finalize lahat para magawa yung buong movie. Din ang ginagamit sa Hollywood na software para sa video editing is Avid Media Composer. When we watch a movie where the editing is in sync with the rhythm, tone, and identity of the story, and where the logic matches that of the film, we should salute the work of the video editor who assembled the messy bits of the story into one coherent piece of art. In the world of the professional video editing software, why you choose Avid? It allows you to interact with your other departments like sound and visual effects in a way on a level that no other system does. There's nothing close in terms of that. Paramount Pictures have kindly given me permission to bring the entire Avid project and all the media, a lot of media. I thought it'd be fun just to show you some of that stuff.
It's all ultra high definition, so we did it all at DNX HRLB 2160p. Then, mayroon pang ibang software na gamit yung Hollywood para sa recording sa sound effect, recording sa music. Kasi yung recording na yan sa sound effect, recording sa music, ipapasok yan sa Avid Media Composer na video editor software para lagyan ng sounds yung video. Din ang ginagamit na do software sa Hollywood para recording sa sound effects and music is Pro Tool. So if you don't already know, there's a big conversation going on right now in the audio and music production world about Pro Tools and whether or not it's still industry standard. But you're wrong on this one. I'm gonna tell you guys why Pro Tools is still the industry standard when it comes to production and songwriting. They have a lot of good features for engineering and for mixers. People are forgetting about post-production, the movies. The movie world, they use Pro Tools. Video games, they use Pro Tools. You got the production houses, Netflix, all of the TV shows, commercials. Pro Tools is everywhere. Now, obviously, some companies and production houses may be using other DAWs, but across the board, it's Pro Tools. Pro Tools. Pro Tools has a highly professional interface with advanced editing and mixing capabilities, making it a top choice for sound engineers in studios worldwide. It's frequently used by industry veterans in music production and film scoring, with notable users including producers for Adele and Queen. Pro Tools is also used by a lot of top artists like Kanye West and Eminem. So, lahat na yan na software na binanggit ko, taga-individual dyan is mayroon silang ambag para mabuo yung VFX movie sa Hollywood. At yan na mga software na binanggit ko is manual yan na software. Gagana yan kahit walang internet. Hindi katulad sa mga AI na hindi gagana kapag walang internet kasi hindi siya manual, nakatemplate lang siya. So yan na mga software na binanggit ko is manual yan na paggawa kasi gagana yan kahit walang internet. So ang kinikumpara ko na manual na paggawa, yung sa Hollywood na style na manual na paggawa. So yung manual na paggawa talaga ay mahirap siya gawin talaga at hindi siya kayang gawin ng mga ordinaryong VFX lamang. At kailangan siya ng malalakas na desktop computer na malaki yung RAM at malaki yung video card. So yan yung tinutukoy ko sa sinasabi ko noon. Ang tinutukoy ko noon is manual na paggawa, hindi AI. Kasi noon habang sinasabi ko yon, hindi pa uso yung AI. Kaya't manual talaga ang ibig sabihin ko. Yung manual na paggawa, mahirap siya gawin kasi manual yan. Nasa tamang proseso talaga yan. Then yung AI, madali lang gawin kasi AI lang yan, naka-template na yan. Yung AI is template yan. Kaya't madali lang gawin, naka-template na. Hindi mo na gawin manual. Ilagay mo lang yung video doon or image, kaya nang gawin sa AI. Kasi naka-template na yan. Ganun yun. Na may mga website nga nag-o-offer ng AI na ilagay mo lang yung video mo doon, maging Hoka na or maging Binom. Madali lang yung gawin. Marami nang nag-offer ng AI ngayon. Din siguro, mayroong mga tao na sasabihin nila nga, madali lang baguhin yung video, madali lang gawin yung VFX. Kahit ang gamit luma lang na cellphone na hindi malaki yung RAM sa cellphone, kahit ang gamit na desktop computer is hindi malaki yung RAM, hindi malaki yung video card, mabago na yung video, makagawa na ng VFX gamit lang ang AI. Pero hindi nila alam, bago nagawa yung AI, ay dumaan muna yan sa manual. Example, merong mga AI website or AI app sa cellphone nga nag-o-offer sila ng AI nga yung tao mag-transform sa hook. Na ilagay mo lang yung video doon, automatic yung video mo biglang mag-transform na hook. May mga tao na hindi nila alam kung ano ang buong process sa simula, yung AI na yun na yung tao mag-transform sa hook. So, bago naging AI yun na madali na lang gawin, dumaan mo na yun sa manual. Ginawa mo na yun sa manual yung effects na yung tao nag-transform sa hook. Siyempre, manual yan ginawa, mahirap yan gawin. At hindi yan kaya gawin ng mga beginners lang. Then, dahil manual yan, matagal talaga yan gawin. At siyempre, kailangan yan ng malalakas na desktop computer na malaki yung RAM at malaki yung video card para hindi maglalag siya at makakaya gawin yung effects na yung tao mag-transform sa hook. Yan ang nangyari dyan. Yung nagawa na ganyang klaseng VFX na yung tao mag-transform na hook, ang ginawa niya ng template. Tapos, gumawa siya ng program or script para magawan yun ng app sa cellphone or magawan yun ng website, yung template na ginawa niya para maging AI. Para kung yung ibang tao gusto nilang gawin yun, na yung tao mag-transform sa hook, madali na lang.
hindi na nila kailangan gawin na manual kasi nakatemplate na. Ang gawin na lang nila, ilagay lang nila yung video doon, automatic yung video nila magta-transform sila na hook kasi nakatemplate na siya, yung AI na yon. Kaya't madali lang siya gawin. Pero sa punot dulo dyan, bago naging AI yan, is ginawa yan na manual. So, bago nagawa yun na AI, dumaan mo na yon sa manual. Then yung paggawa sa manual na yon, mahirap yung gawin at matagal at kailangan nyo ng malalakas na computer. Malaki yung RAM, malaking video card. Then pagkatapos niya ginawa yon na manual, ginawan niya ng template yon para madali na lang gawin ng ibang tao. Tapos gumawa siya ng program or script para magawan yon ng app sa cellphone or magawan yon ng website, yung template na ginawa niya. Pero yung app sa cellphone na ginawa niya or yung website na ginawa niya para sa template niya is nakakonect pa rin yon sa software na doon siya nagawa ng manual. So yung app na ginawa niya sa cellphone at yung website niya is nakakonect sa server niya. Nakakonect doon sa desktop computer niya na doon niya ginawa yung manual na paggawa. Pero sa ibang tao, madali na lang gawin, hindi na nila manual gawin kasi nakatemplate na. Ganun yun. Kaya naging AI siya. So mahintulad ko siya sa website na Ivanto Element or Video Hive. Ito na website is nag-o-offer to sila ng template sa After Effects. Kaya mayroon kang makikita doon sa website nila ng mga template na mga motion graphic. May mga motion graphics na makikita ka doon na mga gagalaw yung mga picture, ganun, mga slideshow. So, template na yun, no? Template. So, kung gawin mo yun manual, mahirap yung gawin. Pero naka-template na siya. So, i-replace mo lang yung picture mo. So, example, yung picture mo ang ilagay doon, i-replace mo na lang yung picture. Then, automatic na siya na magagaya mo yung ganun na effects, ganun na motion graphics. Kasi naka-template na siya eh. Papalitan mo lang yung file niya. Pero itong template sa Adobe After Effects, sa Ivanto Element, hindi pa ito totally matatawag talaga nga AI talaga. So, matatawag lang to na totally maging AI kapag itong template nito, gagawan siya ng sariling app or website, then may server siya para maging AI siya. Kaya hindi pa to totally matatawag na AI itong template sa Adobe After Effects na madadownload sa Envato dito nga website na ito. Pero itong Envato, itong website na ito, kung hindi ako nagkakamali, meron din silang sariling AI dito sa website nila. Yung AI nila gumagana doon sa website nila. Pero itong madadownload na template sa Adobe After Effects, hindi pa to totally matatawag na AI. Pero makumpara natin sa AI. Kasi yung mga AI, template din yan. Kaso naging AI na siya kasi ginawan siya ng sariling app or ginawan siya ng sariling website yung template. Then, ginawan siya ng sariling server para maging AI na siya. Then, kung akala ninyo na yung VFX AI ay hindi na kailangan ng malalaki yung RAM, malaki yung video card, nagkakamali kayo. Then, take note lang, ang tinutukoy ko dito nga AI is VFX AI ang tinutukoy ko. Na yung VFX AI is kailangan siya ng malalakas na desktop computer na malaki ang capacity sa memory RAM at malaki din ang capacity sa video card or GPU. Kasi marami kasing klaseng AI. Yung ibang AI ay hindi na yan kailangan ng malaking memory RAM, malaking video card. Pero yung VFX AI is kailangan talaga yan ng malaking memory RAM at malaking video card. Di ngayon sasabihin ninyo na mali ako kasi nakagawa naman kayo ng VFX AI. Gamit lang ang app sa cellphone ninyo na yung cellphone na gamit niyo ay hindi malaki yung RAM. Then sasabihin ninyo na nakagawa kayo ng VFX AI gamit lang ang lumang desktop computer ninyo na hindi malaki yung memory RAM at hindi malaki yung video card. So yan yung gawin ninyong rason para masasabi ninyo na mali ako. Pero sa totoo, mali yan na paniniwala. Kasi habang gumagawa ka ng VFX AI sa apps or sa website, habang nagpa-process yan, example, nilagay mo yung video mo doon sa apps or sa website para mag-transform siya sa hook. Habang nangyayari dyan yung process, yung pag-process dyan ay hindi naman nangyari sa mismong cellphone mo or sa mismong desktop computer mo. Nangyari yung process dyan sa paggawa ng VFX AI. Kasi nangyayari yung process doon sa server nila, sa desktop computer nila sa may-ari ng VFX AI. At yung server nila na desktop computer nila sa may-ari ng VFX AI ay malalaki talaga yung capacity sa memory RAM at malaki yung capacity sa video card or GPU sa desktop computer nila sa server. Kaya't kung gagawa tayo ng VFX AI sa website nila or sa apps nila ay madali lang ma-process, madali lang matapos.
Kasi yung server nila na desktop computer sa may-ari ng BPX AI ay malalaki yung capacity sa memory RAM at malaki din ang capacity sa video card. So ibig sabihin lang talaga dyan, ang paggawa ng BPX AI ay kailangan talaga siya ng desktop computer na malalakas, na malaki yung capacity sa memory RAM at video card. Kailangan siya mismo sa may-ari ng BPX AI yung may gawa ng website or apps para sa BPX AI. Pero kung ikaw gagamit ka lang ng BPX AI doon sa website nila or sa apps nila, hindi mo na kailangan ng malalaking capacity na RAM sa desktop computer mo, or hindi mo na kailangan ng malalaking capacity na video card sa desktop computer mo kung magpagawa ka lang ng BPX AI doon sa website nila or sa apps nila doon sa may-ari ng BPX AI. Kasi habang gumagawa ka ng BPX AI doon sa website nila or sa apps nila, mangyayari yung process para magawa yung BPX AI na ginawa mo sa website nila or sa apps nila. Mangyayari yung process para magawa yun hindi mismo sa mismong gamit mo na cellphone or hindi mismo sa mismong gamit mo na desktop computer. Mangyayari yung process habang ginawa mo yung BPX AI sa apps or sa website. Kasi kapag walang internet, hindi gagana yung BPX AI na ginawa mo sa website na yon or sa app na yon. Kasi mangyayari yung process para magawa yung BPX AI is doon mismo sa server sa desktop computer sa may-ari ng AI. So mangyayari yung process doon mismo sa desktop computer na server sa may-ari ng BPX AI. Din yung may-ari ng BPX AI, yung server nila nga desktop computer, malaki yung memory RAM at malaki yung video card. Kaya kung gagawa ka ng BPX AI sa website nila or sa apps nila, madali lang matapos. So ang katotohanan talaga, sa kanilang desktop computer nangyayari yung process. Hindi sa desktop computer mo or hindi sa cellphone mo nangyayari yung process sa paggawa ng AI. Kasi kapag walang internet, hindi siya gagana yung AI. Ibig sabihin, yung process talaga dyan sa paggawa ng BPX AI is nandun sa desktop computer sa may-ari ng AI. Hindi nangyayari yung process sa mismong cellphone mo or sa mismong desktop computer mo. Din karamihan sa mga website or app sa cellphone na nag-o-offer ng BPX AI, doon sa server nila is mayroon din silang sariling render farm para mas lalong mapabilis yung pag-process sa paggawa ng BPX AI sa website nila or sa apps nila. Mayroon din silang sariling render farm yung mga website or app na nag-o-offer ng mga BPX AI na pang-realistic ang dating. Din ngayon, ano ba ang render farm? They use something called render farms. A render farm is a host of computers commonly referred to as nodes. They use software to convert 3D imagery into frames. A render farm works by assigning a frame to be rendered by each node. Let's say your personal workstation can render a highly detailed 3D CGI video at 1 frame per hour. A render farm with 100 nodes could produce 100 of those frames in 1 hour, about 4 seconds of footage. This saves tons of time and increases the lifespan of computers used for animating. Now, big companies like Pixar and DreamWorks have their own render farms. What is a render farm? A render farm is a data center which is specialized in the calculation of computer-generated images. Animations and 3D visualizations have to be calculated to define light, shadow, reflections, and much more. Then take note lang, may mga AI din na built-in. No? Hindi lahat ng AI is hindi built-in. May mga AI nga built-in na hindi na kailangan ng internet. Pero yung mga AI na built-in, hindi yung mga mabibigat na VFX talaga. Example, meron akong nakita nga AI nga naka-built-in. Example, ma-picture ka, then gagamit ka ng mga AI apps na ang purpose sa AI na yun is kaya niya tanggalin yung background sa picture mo para pwede mo nang palitan ng background yung picture mo. Merong ganyang AI na built-in na gagana na siya kahit walang internet. Pero yung mga AI na built-in siya, yung mga gawa na hindi mabibigat na VFX talaga, yung mga simple lang VFX ang makaya sa mga AI na built-in. Yung mga simple VFX lang. Pero yung mga bibigat na mga VFX, yung mga hard na VFX talaga na kailangan ng malaking memory RAM, malaki yung video card bago magawa yon. So, hindi talaga yun naka-built-in talaga sa mismong apps.
Kaya hindi yun gagana kung walang internet. Kaya kailangan siya ng internet para yung process mangyayari doon sa server. Mangyayari doon sa desktop computer sa may-ari ng AI. Din yung desktop computer sa may-ari ng AI, malaki yung RAM, malaki yung video card. Kaya magawa mo yung mga VFX AI na mga realistic talaga nga VFX AI. No? Yung mga bibigat na VFX AI. Yung paggawa mo ng AI is through online yan. Nakikudi ka lang doon sa server nila. Ganon yun. Kaya kailangan mo ng internet. So ganon yun. Basta sa mga karamihang VFX AI is hindi talaga naka-built-in yung VFX AI doon sa app. Kaya kailangan ng internet. Okay right, hanggang dito lang itong video na ito. Peace!